discouragement plus doubt equals hopelessness. At sabi po ni Lucifer, yan yung last resort ko. Kasi kapag ginamit ko yan, parang patay na ang tao. Kapag kasi nawala ng pag-asa ang tao, wala na siyang pagnanais na mabuhay. At kapag ayaw ng mabuhay ng tao, hindi na siya gagawa ng kasalanan. Kaya mas maganda na gamitin mo yung pabango ng pagnanasa. Yan yung nakakasira ng ugali pagkatao ng isang tao. Mas magandang gamitin mo yung kutsilyo ng galit kasi habang merong galit, ang tao makakapanakit. Gamitin mo din yung kutsara ng katakawan para dumami pa yung mga makasarili, yung mga ganid. Kapag ginamit mo kasi yung martilyo at yung mga pakong yan, kapag nasiraan ng loob ang tao, kapag nagduda siya, wala na. Tapos na. Hindi mo na makukuha ang kaluluwa ng tao. Kaya ang dalawang yan ay ang huling sandata ko. My dear friends, this is a good reminder that nothing paralyzes a soul more than hopelessness. Ito po ang ginawa ng demonyo sa mga alagad sa Kalbaryo. Nung pinako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, nawalan daw ng pag-asa ang mga apostol. Tumakbo sila, nagtago sila, tumigil sila. Sa pagkamatay ni Jesus, parang naging bangkay din ang mga alagad. Hindi naman silang pinatay pero sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, para bang pumanaw na rin sila. Parang namatay din yung kanilang panaginip at tuwa. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, narinig natin, yung mga alagad, bumalik sila do sa dati nilang gawi, dati nilang pamumuhay, dati nilang trabaho. Nangisda daw sila. But at the lowest point of their life, the risen Lord appeared to them again. Nung daw nakita pa nga ni San Juan ang ating Panginoong Hesukristo sa dalampasigan, napasigaw siya. Sabi niya, ang Panginoon yon! It is the Lord. At doon lang sa narinig ni San Pedro, natauhan siya, nabuhayan ang ibang alagad. Lumakas ang loob nila. Ito po ang mabuting balita. Sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, doon magpapakita si Jesus. Mga kapatid, magandang tanungin ang ating mga sarili ngayon. Ano ang mga sitwasyon sa aking buhay na parabang wala ng pag-asa? Bakit ba kayo nawawala ng pag-asa minsan? Dahil ba nawalan ka ng trabaho, tumataas ang presyo ng mga bilihin, ng krudo, tapos patong-patong pa yung mga utang mo, ang malungkot na kwento. Yung iba nga, nangungutang para may pambayad ng iba nilang utang. Paulit-ulit na lang, ganyan yung buhay. Puro utang, bayad, bayad do sa utang. Parang walang katapusan. Kaya nga minsan nagtatanong sila makakaahon pa ba kaya ako? Makakabawi pa kaya ako? Hanggang ganito na lang ba ang aking buhay? Napakamalas ko naman. Kakasira din naman po ng loob. Di po ba? Pag nalaman mo, ay cancer ka. Ulit-ulit ka, pabalik-balik sa ospital, sa mga doktor. Minsan nauubos na yung pera mo. Nagsisimula ka magduda. Gagaling pa ba ako? Nakakapanghina din naman po ng loob. Kapag yung minamahal mo, paulit-ulit din sa pagkakasala. Araw-araw na lang. Sinasabihan mo, pinapaalalahanan mo. Pero ganun pa rin. Nagpapatuloy. Parang araw-araw, mas lumalala yung kanyang ugali. Nagtatanong ka, nagdududa ka. Magbabago pa ba kaya siya? Sakit din naman po, no? Kapag yung anak mo, alam mo, hindi na babalik kasi pumanaw na siya. Minsan, may mga ibang magulang na namatayan po ng anak. Ayaw nilang umuwi sa kanilang mga bahay kasi ayaw nilang makita yung kwarto ng kanilang mga anak na walang laman. Ayaw po nilang tingnan yung mga larawan na nandun sa salas. Kasi nasasaktan ang puso nila. Napapatanong sila, giging masaya pa ba kaya ako? Aminin po natin, minsan at madalas nadi-discourage din tayo sa nangyayari sa ating bansa. Ilang buwan na po, alam natin na merong flood control scandal. Pero meron bang mga malalaking tao, mga mataas sa posisyon sa gobyernong nakulong na? Di ba wala? Mag-iisang taon na. Bilyon-bilyon ang nawala sa ating pera. Daming mga tao, naghihirap, walang makain. Kaya ang dami po pessimistic, nagdududa. May pag-asa pa ba ang bayan natin? Aangat pa ba ang ating bansa? Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi kapag nararanasan natin ang panghihina ng loob, at yan ay sinasamahan mo ng pagdududa, diyan na pumapasok ang kawalan ng pag-asa. Be careful. When your discouragement meet your doubt, there will be hopelessness. Okay lang naman po kung tayo masiraan ng loob paminsan-minsan. Okay lang naman po kung tayo ay nagdududa paminsan-minsan. Pero sana, huwag mawawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Kahit katiting lang. Dahil ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung meron kang maliit na pananampalataya, kahit na isang buto ng mustasang pananampalataya, masasabi mo sa bundok, umalis ka, gagalaw, ang bundok na yan.
huwag ka mawawalan ng tiwala sa Diyos. At ano ang tanda ng iyong tiwala? Yung magpatuloy ka, magkasusuko. Kung susuko ka, sumuko ka sa Diyos. At ang mabuting balita, sa gitna ng ating mga kabiguan, sa gitna ng ating kawalan ng pag-asa, diyan dumarating ang muling nabuhay na Panginoong Jesucristo. Imbis na salubungin mo ang iyong lungkot, imbis na yakapin mo ang iyong pagdududa, bakit hindi mo salubungin, yakapin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Nandiyan na sa harapan mo eh. Hindi mo kailangan makita. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Dahil pag meron kang pananampalataya, magiging maliwanag ang iyong mata. Faith opens your eyes to the presence of the risen Lord. Amen? Hindi mo kailangan ng malakas sa pananampalataya. Kahit na mahina pananampalataya, sapat na yan. Yan ang gagamitin ng Diyos para palakasin ka niya sa iyong panghihina. Kaya nga po mga kapatid, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa ngayon dahil butas ang iyong bulsa, dahil butas ang iyong puso, dahil magulo ang iyong isip, patuloy ka lang. Just keep on moving one step at a time. One day at a time. Tingnan niyo po si San Pedro at mga apostol. Lumabas sila, nagpatuloy sila, nagtrabaho sila. At habang kumikilos sila, doon natagpuan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda nga po ng sabi ni Santa Teresa ng Lisieux. Saint Teresa of Lisieux taught us. She said, Jesus does not demand great actions from us, but simply surrender and gratitude. Yung iba kasi sa atin gusto makagawa ng mga malalaking bagay. Gusto natin agad milyonaryo tayo. Gusto natin agad malaki ang bahay natin. Gusto natin maganda agad yung ating mga sasakyan. Gusto natin maayos yung ating mga relasyon. Gusto natin mataas yung ating posisyon sa ating trabaho. Jesus does not demand great actions from you. But what the Lord is trying to find is a surrendered heart. Is a grateful heart. Marami sa atin sinasabi natin, suko na ako. Ang tanong, kanino ka sumusuko? Baka sumusuko ka sa demonyo. Oo, sumuko ka. Pero sumuko ka sa Diyos. Handa kanyang tanggapin. At yan ang dahilan ng ating tuwa at pasasalamat. Don't ever forget that our worst enemy is hopelessness. Bakit ba nawawalan tayo ng pag-asa? Kasi meron kang pinagsasama. Ang sira mong loob at ang iyong pagdududa. Naway maging pinakakaibigan nating magpapalakas sa atin. Yung ating pananampalataya, kahit na yan ay mahina, basta't totoo lang ang iyong tiwala sa Kanya. Amen? Maniwala ka, hinahanap ka ng Diyos. Magpahanap ka naman. Kaya kapag wala ka ng pag-asa, huwag mong kalimutan na merong isang Diyos na hindi nawawalan ng pag-asa sa iyo. Amen.